Isang magandang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, mga kapatid, ang ating pag-aaralan ay pinamagatan ko pong Lessons from Philemon. Yan, sa banal na kasulatan sa Bagong Tipan ay merong isang maliit na aklat at ito po'y bahagi ng tinatawag nating the epistles or yung isinulat na aklat ni Apostol Pablo. At ito po'y isang mahalagang letter na kung saan naniniwala po ako na kapupulutan po natin ito ng aral. Now, the small book or the little book of the Apostle Paul written to Philemon is a small part of the Holy Scripture in the New Testament, pero may mga bagay nga po na maliliit pero mahalaga. At naniniwala po ako na sa 25 verses, sa 25 verses ng Book of Philemon ay matututunan natin ang isang napakahalagang aral para sa atin na mga mananampalataya. So, samahan po ninyo ako at atin pong basahin ang 25 verses ng Philemon. Yan, ganito po ang ating mababasa. Sabi po dyan, Paul, a prisoner of Christ Jesus, and Timothy, our brother, to Philemon, our dear friend and fellow worker, also to Apphia, our sister, and Archippus, our fellow soldier, and to the church that meets in your home. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. I always thank my God as I remember you in my prayers, because I hear about your love for all His holy people and your faith in the Lord Jesus. I pray that your partnership with us in the faith may be effective in deepening our understanding of every good thing we share for the sake of Christ. Your love has given me great joy and encouragement, because you, brother, have refreshed the heart of the Lord's people. Therefore, although in Christ could be bold and order you to do what you ought to do, yet I prefer to appeal to you on the basis of love. It is as none other than Paul, an old man and now also a prisoner of Christ Jesus, that I appeal to you for my son Onesimus, who became my son while I was in chains. Formerly, he was useless to you, but now he has become useful both to you and to me. I am sending him who is my very heart back to you. I would have liked to keep him with me so that he could take your place in helping me while I am in chains for the gospel. But I did not want to do anything without your consent, so that any favor you do would not seem forced but would be voluntary. Perhaps the reason he has separated from you for a while was that you might have him back forever, no longer as a slave, but better than a slave, as a dear brother. He is very dear to me, but even dearer to you, both as a fellow man and as brother in the Lord. So, if you consider me partner, welcome him as you would welcome me. If he has done you any wrong or owes you anything, charge it to me. I, Paul, am writing this with my own hand. I will pay it back, not to mention that you owe me your very self. I do wish, brother, that I may have some benefit from you in the Lord. Refresh my heart in Christ. Confident of your obedience, I write to you, knowing that you will do even more than I ask. And one thing more, prepare a guest for me, or a guest room for me, because I hope to be restored to you in answer to your prayers. Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus,
sends you greetings, and so do Mark, Aristarchus, Demas, and Luke, my fellow workers. The grace of the Lord Jesus Christ be with you, be with your spirit. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. So hindi pa ho ako nag-consume ng 3 minuto para basahin ang 25 verses na ito. Kaya naniniwala po ako kung talagang magtutuon lang tayo ng pansin sa pag-aaral ng banal na kasulatan at pagbabasa nito, ay hindi po burdensome ang pagbabasa ng Bible. In fact, habang ginagawa natin ito, nakikinabang tayo ng lubusan. At dito po, 25 verses lang po ng Book of Philemon, na sulat ni Paul, pero marami po tayong matututunan. Una, ito pong aklat na ito is called the greatest piece of writing ever put on paper. By the way, this is a letter. Actually, this is a personal letter of the Apostle Paul to Philemon. But it was also addressed to the church that was in the house of Philemon. Kumbaga, ang letter na ito ay in-address doon sa mga kapatiran. At ito isinulat niya para sa isang specific na instruction or pag-uutos. Pero sabi ni Pablo, ayoko naman na utusan ka. Kasi bilang mananampalataya ni Kristo, at kung kinikilala mo ako na meron kang utang na loob sa akin sa buhay mo bilang iyong lingkod sa Panginoon, pwede ko namang iutos pero hindi ko yun gagawin. Sasabihin ko sa iyo ang mga bagay na ito nang may pag-ibig galing sa Panginoon. So ito'y isang pakiusap ni Pablo kay Philemon. So, alam niyo po ba na ang aklat ng Philemon, kahit hindi mga believers, ay hinahangaan nila ang greatness ng maliit na storya sa Bible na ito, no? Sa Biblia, sa bahaging ito ng Bible. Bakit? There are several ways, mga kapatid, na dapat nating makitang mahalaga ang Book of Philemon because in this little book, one of the greatest example of redemption and reconciliation ay nandito. Alam niyo po, ang sentro po ng Biblia, mga kapatid, ay ang redemptive work ng ating Panginoon. And because of what Christ did on the cross, nagkaroon po ng reconciliation ang tao sa kanyang Diyos sa pamamagitan ng gawa ng ating Panginoong Hesukristo. So, this little book is an example of redemption, kung papaano ang kapatawaran at katubusan at pagpapatawad ay ating makikita. No po? Alam niyo, sa Bible, marami naman pong mga istorya ng redemptive work o ng redemption. Ang isa dyan na makikita natin yung istorya ng the lost sheep, yung mga tupang naligaw sa Luke chapter 15. Mababasa po natin yon starting verse 1 to 7. Babasahin po natin, no? So, hindi po pala napalagay sa PowerPoint. Pero, makikita po natin, doon po sa istorya ng the lost sheep sa Luke 15, 1 to 7. Tapos, yung Luke 15, 11 to 32, ito naman yung istorya ng prodigal son. Pagkatapos, sa aklat naman po ng Old Testament, sa Genesis 50, verse 20, ito naman yung istorya ni Joseph, na son of Jacob. So, sa tatlong paglalarawan na ito, naipakita ko po sa inyo, mga kapatid, ang mga example ng redemption. Yung tupang naligaw, di po ba? Iiwanan yung siyam na putsyam, hahanapin yung isa na naligaw. At ito po ay istorya ng redemption. Yun namang prodigal son, yung anak na bunso, lumayas, kinuha yung kanyang mga parte ng mana, tapos noong naubos niya ang mga ito, nakita niya ang kanyang sarili na wala nang magagawa, nasa matinding kahirapan, naisip niya yung kanyang tatay, and he decided to go back to his father. So makikita po natin yung how the father forgave and accepted again his son. And the story of Joseph and his brothers, di ba pinagtangka ang patayin ng mga kapatid niya si Joseph hanggang sa siya'y maipadala, maibenta, madala sa Ehipto.
ay dumanas siya ng maraming mga hirap doon until siya po ay naging tagapamahala ng hari ng Ehipto, ng Paraon. At dahil po doon, nung nagtagpo-tagpo na yung magkakapatid, makikita nga natin sa Genesis 50 verse 20, ang sabi roon, "You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done." Ano daw yon? The saving of many lives. So, yun po yung makikita natin na pinatawad ni Joseph yung kanyang mga kapatid. Yung kanyang mga kapatid, takot na takot eh. Hanggang sa huling sandali. Noong buhay pa yung tatay nila si Jacob, hindi sila kinakabahan dahil alam nila, hindi sila gagantihan ni Joseph kasi buhay pa yung tatay nila. Pero nung namatay na yung tatay nila, lalo na silang kinabahan dahil nga, ito, patay na tatay natin, baka gantihan na tayo ni Jose. Pero hindi rin po yun ginawa ni Joseph. At ipinakita niya sa kanyang mga kapatid na ang Diyos ang nagtalaga ng mga bagay na ito at ginawa ni Joseph na totoo sa kanyang puso yung kanyang pagpapatawad sa kanyang mga kapatid. At yun po ang story. So, yung ating pong kasaysayan ngayon na ating tinatalakay ay isang paglalarawan din. I want to take a little different approach on how we are going to study the short book of Philemon. Madalas pag naririnig ko po ito na isinesermon ng mga pastor, ang kanilang binibigyan ng emphasis ay si Onesimus. Okay din naman po yon, at ako po ay meron na rin ilang mga mensahe tungkol kay Onesimus, kung papaano si Onesimus sa pamamagitan ng ministeryo ni Apostol Pablo ay nakakilala sa Diyos, nanampalataya, at naging kabilang sa mga itinuturing ni Pablo na mahalagang tao sa kanyang buhay. Dito nga, tinawag niya si Onesimus na anak niya eh. No? At ang sabi, naging bahagi si Onesimus noong mga panahon na siya ay nakulong. At sa pagkakataong ito, si Onesimus si Pablo ay nakakulong pa. While he was writing this letter to Philemon, nakakulong pa rin si Apostol Pablo. Pero marahil at this point, itong si Philemon ay laya na, si Onesimus ay laya na, at ang gusto niya, magbalik ito kay Philemon. So, bago niya pabalikin, gumawa siya ng liham. And naniniwala po ako dito na maaaring ang may bit-bit ng liham na ito para dalhin kay Philemon ay walang iba kundi si Onesimus mismo. So, ang maganda po siguro na makita natin dito ay tingnan natin yung other side. Let us not focus more on Onesimus and let us focus on Philemon. Anong dapat gawin or what to do when you have been wrong? Yun po yung magandang tanong. Anong pwede nating gawin kung tayo'y nagawan ng masama at nagawan ng mali? Siguro, mga kapatid, saglit tayong magbulay-bulay at tanungin natin ang ating mga sarili. Meron na bang nakagawa sa inyo ng isang kalapastanganan na hirap kayong patawarin? At alam ko, hindi naman madaling sagutin ito dahil maaaring sa mga viewers na meron tayo ngayon ay dumating ka dun sa pagkakataon na ikaw ay masaktan, mapagtaksilan, yung ikaw ay iwanan, no? Halimbawa ay ng asawa na ipagpalit ka sa iba, o kaya kaibigan na ikaw ay sinaksak sa likod, ikaw ay ichinismis, ikaw ay pinagkwentuhan, o yung sino man, anak na nagrebelde, at marami pang iba. And maybe hindi mahirap humanap noong mga tao na gumawa sa iyo ng hindi maganda. Common yun eh. At minsan nga po mga kapatid, aminin man natin o hindi, nag-iiwan ito ng malaking sugat sa ating mga puso. Ito pong si Onesimus ay tumakas kay Philemon. Alipin po si Onesimus. At kung titingnan natin ang context nito, maaaring si Onesimus had stolen some property from Philemon and he ran away. Hindi lang po yun, alam niyo po ba na ang presyo ng alipin during that time, nag-a-average po ng 500 dinari. Yung 500 dinari ay malaking halaga po yun noong mga panahon na yon. That is the average price of a slave
At kapag natakasan ka ng slave, at ito'y lumayas, di naman lalayas yung slave ng walang bitbit. Siguro, dala-dala din ito yung ilang mga bagay na pwede niyang kunin kay Philemon. So, alam nyo, being wrong, mga kapatid, by a fellow man, or being wrong by anybody, is an unfortunate fact of life. Ano po? Aminin man natin o hindi. Pero dito po, ang sabi po dyan sa Philemon, verse 11, chapter 1, verse 11, formerly, he was useless to you. But now, he has become useful to both you and to me. Ang sabi po dyan ni Apostol Pablo kay Philemon, total naman tumakas siya sa iyo. Maaaring may ginawa siyang masama at kumuha siya ng mga ari-arian mo. So, hindi natin alam. Spekulasyon lang natin yon. Pero dahil sa ginawa niyang yan, siya ay useless na sa iyo. Wala na siyang silbi sa iyo. Pero sinasabi ni Pablo kay Philemon, pero kapatid, hindi mo ba alam na sa oras na ito, naging very useful siya sa akin. Nakatulong siya sa aking ministeryo. In your absence, siya yung tumugon ng mga dapat tugunan mo. And reading between the lines of those verses, mababasa niyo po yun. Si Onesimus ang naging kahalili. Yung mga dapat nagampanan ni Philemon ay nagampanan ni Onesimus para kay Apostol Pablo. Kaya sabi nga niya, hindi naman dapat na angkinin ko siya. Kaya ibinabalik ko siya sa iyo. Ngayon, ang aking gustong mangyari, tanggapin mo siya at patawarin. Ayan, so yun po yung kwento. Ano po? At tandaan po natin mga kapatid, gaya ng binanggit ko kanina, no, makikita po natin na being wrong as by our fellow man is an unfortunate fact of life. Hindi natin yun maiiwasan. May mga pagkakataon na talagang tayo ay pagtataksilan, minsan ay tayo gagawa ng masama, uutangan ng hindi babayaran, at minsan dadayain ka pa, pasososyohin ka sa negosyo na alam yun, na malulugi at kung ano-ano pa. Iba't ibang klase ng mga bagay na masasakit at hindi mabuti. At ang sabi nga ni Apostol Pablo kay Philemon sa verse 18, if he has done you any wrong or owes you anything, charge it to me. So ito yung pakiusap ni Apostol Pablo kay Philemon eh. Kung nakagawa siya ng mali, yung kanyang pagtakas, mali yun. Or, he owes you anything. May pagkakautang sa sayo. Maaaring may ginawa siya na pagkakautang. Eh, ang pakiusap ni Pablo, charge mo na lang sa akin. Ako na lang ang iyong singilin. Kaya again, being wrong by our fellow man is an unfortunate fact of life. Kung ikaw man kapatid ay napagtaksilan, ikaw man ay nasaktan o nagawa ng hindi mabuti ng anybody, tandaan natin ang sulat ni Pablo kay Timoteo ay naglalaman ng katotohanan yon. Hindi naging exempted itong si Philemon, kahit po siya'y mabuting tao, kahit po siya'y bahagi ng simbahan ng kapatiran na sinulatan ni Apostol Pablo, hindi po tayo exempted sa mga taong mananakit. Hindi po tayo exempted sa mga tao na gagawa sa atin ng masama. So when we are wrong or wronged, we must know how to react. Ito po yung mahalagang bagay na dapat nating matutunan. Sabi nga, if we react as the world teaches, then we jeopardize our testimony. Ngayon, ano ba yung mundo kung sila ang magre-react in terms of this kind of a situation? Paano po ba mag-react ang mundo? Alam natin, pag ang mundo nag-react dyan, unang-una, idedemanda yan. Di ba ganon? Pag may nakagawa ng masama sa atin, unang-una natin ginagawa ay makagante, ipatulfo, isumbong kay Rafi Tulfo, ipatelebisyon, o kaya ibarangay, idemanda, ganun po yun no po. Pero tayo bilang mga mananampalataya, ang utos sa atin ay iba eh. Any reaction na kung saan ang layunin natin ay gumante, ay magtuturo ito
ito po ang turo ng mundo na inaakap natin, and admit it or not, it will jeopardize your testimony as believer of Christ. Yun po yung katotohanan. But if we react as the Bible teaches, ano pong sabi? We glorify God and point men to a Savior who can make a difference in the lives of men. Minsan, napakahalaga po mga kapatid na makita na yung patotoo ng ating buhay, papaano tayo nagpapatawad, paano tayo nagre-react doon sa mga gumagawa sa atin ng masama, ay nakapagtuturo sa mga taong nakapaligid para tingnan nila ang kaibahan ng ating pananampalataya sa Panginoon. The testimonies of our lives point people to Christ and not to us. Yun naman po yung sikreto ng testimonya. Yung maitulak natin ng tao na makakakita at makaririnig ng ating testimony sa ating Savior. Hindi sa atin at hindi sa kahusayan natin. Dahil in reality, hindi naman natin ito magagawa kung sa sarili nating lakas Yung magpatawad ang isa sa pinakamahirap gawin. Dahil yung pong pagpapatawad nakasalig doon sa ginawa Siguro it is very easy to forgive kung barya-barya lang. O yung madali lang yung ginawa sa atin, o yung hindi naman kabigatan. Pero mga kapatid, yung kagaya nito na ginawa ni Onesimus kay Philemon, masakit ito. No? Pag-aari mo yun. Yung alipin ay ownership yun At alam natin mga kapatid, ang pagbili ng alipin during that time ay, ano tawag doon? Legal during the time of the Lord Jesus Christ. At pag natatandaan po ba niyo yung kasaysayan ni Hagar? Siya bilang alipin po ni Sarah. Ano po ba ang nangyari? Di ba may kapangyarihan yung Panginoon na ipagawa sa kanyang alipin kung ano yung kanyang gustong ipagawa. Kaya nung inutusan po ni Sarah si Abraham na sipingan yung kanyang alipin, wala namang po magagawa si Hagar, yung alipin, kundi sumunod sa kanyang Panginoon. Kaya any form of rebellion, any form of dislikes at hindi pagsunod, disobedience, ay paglaban yun sa iyong Panginoon. At iyon po mga kapatid ay hindi dapat ginagawa ng isang alipin. Ayan. So bilang mananampalataya, ito ang ating titingnan. How do we react? Paano ba tayo kikilos? Paano ba tayo magre-react doon sa mga pagkakataon na tayo ay nagawan ng mali? Now, how do we react when you have been wronged? Ayan. So, ang sinabi po ni Apostol Pablo kay Philemon ay ito. Philemon 1:12. Kaya sabi niya dyan, sa New King James Version ko po binasa kasi maganda po yung version ng New King James. Sabi po dyan, I am sending him back. You therefore receive him, and that is my own heart. So ito po yung laman ng sulat. Ano po? Parang referral letter ito Dala-dala mo yung referral letter, bibigay mo ngayon doon sa dati mong boss, na boss, tanggapin mo ako. Ayan. At ang nakalagay doon, I am sending him back. So, pagkatapos doon, therefore receive him. So, yung context ng receive ay katulad po ito ng to take one to self. Take one to self. Angkinin. To take by the hand. Akayin. To grant access to one's heart. Papasukin sa puso muli. And literally, totally forgive and to be reconciled to Him. Yun po yung pakiusap dyan ni Pablo. So po, receive Him, that is my own heart. At mga kapatid, meron pong difficult position dito si Philemon. Ano po yung mahirap na posisyon ni Philemon? Una, kailangan po niyang ipakita yung kanyang pagiging tunay na mananampalataya. At hindi po ito madali. Kaya
paano dapat mag-react? Ang unang reaction na dapat ituro ng bawat isa sa atin, sa ating mga puso, ay ang palakasin natin yung ating kapasidad na magpatawad. Nakakatuwa ngayon sa panahon ng paglaganap ng mga Pentecostalism, sa paglaganap ng mga charismatic at mga kung ano-ano, ang madalas na ninanasang palakasin ay yung kanilang kapangyarihang manalangin, yung kanilang kapangyarihang mag-prophesy, makakita ng mga panag-inip, yung kanilang kapangyarihang magpalayas ng demonyo. Kaya kung makikita nyo, among Pentecostal churches, usong-uso yung I command you, Satan, I bind you, Satan. At yun ang kanilang pinapalakas, yung power ng Holy Spirit sa kanila. Yun ang kanilang ginugustong i-develop. Meron pong mga pag-aaral, how to speak in tongues, how to soak to the Holy Spirit, how to be empowered by the Holy Spirit, at kung ano-ano pa. Pero alam niyo po, ang pinaka magandang pag-aralan at ma-develop sa atin bilang mga Kristiyano ay yung kapasidad na magpatawad. Let us strengthen our capacity to forgive. Bakit? Kasi hindi maiiwasan Tandaan po ninyo, bagamat ang demonyo ay nandyan at nakapaligid sa inyo, wala namang kapangyarihan niyang demonyo. The only power that the demon can do for the believers is the power of suggestion. The devil can only suggest. Ganon din naman ang ginawa niya kay Adan at kay Eva. Ano ba ginawa ng ahas doon? Nagsuggest lang. Nagbigay lang ng suggestion, nagbigay ng tukso, at ang tao nahulog doon. Pero alam niyo po, yung kapasidad naman na magpatawad, it is something within us, with the power of the Holy Spirit, na kailangan nating ma-develop. Kaya yung sanctification, mga kapatid, progressive yun Ibig sabihin, dapat talaga on a daily basis. Halos araw-araw tayo lumalago. Araw-araw nakikipagtulungan tayo sa Holy Spirit, sa kanyang kapangyarihang kumilos sa ating buhay, sa atin pong ikamamature at ikapagbubunga. Tandaan po natin na ang Espiritong nasa atin ay kailangan magbunga. At ang mga bata at sanggol sa pananampalataya ay hindi nagbubunga ng katulad noong mga matatagal na at mga matured na. Maging sa halaman, ang nagbubunga naman ay yung matured. Amen po ba? So, ang challenge sa atin, ang aklat na ito, is to strengthen our capacity to forgive. Sabi ni Pablo kay Pilimon, I am sending him back, therefore receive him. Hindi ito madali. Kaya po minsan nag-harbor tayo ng mga sakit ng damdamin, sama ng loob, ng galit, ng poot, dahil po sa hindi natin magawang magpatawad. Amen? So the difficult position Philemon was forced into, if he was lenient, other slaves would do the same. If he was harsh, he would hurt his ministry. Ito yung predicament niya Naiipit ngayon siya sa pagpapasya. Kung patatawarin ko tong si Philemon at tatanggapin ko siya muli, magiging lenient ako. Gagayahin siya ng ibang mga alipin. Magiging basehan siya ng ibang mga alipin. Pag tumakas at bumalik, sasabihin, bakit si Philemon tinanggap mo? Minsan ganito tayo Ang lagi nating iniisip ay yung kinabukasan na baka pamarisan. Kaya minsan, yung ating pagpapatawad at yung ating mga paggawa ng mabuti ay nakasalalay dun sa sasabihin ng iba. Sa opinyon ng iba. Kaya hindi natin magawa Naku, mamimihasa yan. Naku, gagayahin yan. Kaya hindi natin maigawad yung ating kapatawaran. Subalit, ang sabi ni Apostol Pablo, kung ni Apostol Pablo, patawarin i-receive. Kung hindi ito gagawin ni Philemon, ano mangyayari? Di magpaplastikan lang sila ni Philemon, ni Onesimus. Kasi pagbalik ni Onesimus, dadalo si Onesimus dun sa simbahan yon.
maglilingkod si Onesimos doon sa simbahan na kung saan si Filemon ay bahagi ng community na yon. At ito ang nangyayari sa mga simbahan ngayon. Pare-pareha silang sumisimba sa isang simbahan, pero magkakasamaan ng loob. Linggo-linggo, nagkikita sila ron, palakpakan, taas ang kamay, mga nag-iiyakan pa sa harapan ng Panginoon, pero deep inside, sa tabi lang nila, ilan di pa lang, andun yung kasamaan ng loob na hindi mapatawad. Na andun yung mga kasamaan ng loob na hindi naman niya maiwasan. No? Na magkakasalubong at magkakasalubong. Kaya yung iba, mga kapatid, gusto nila doon sa malaking simbahan, doon sa mga hindi sila magkikita kahit nung kasamaan niya ng loob. Kasi pag nando sa first row, second row, third row yung kaaway nila, okay lang. Eh di plastikan lang sila kay Lord. Nakakala naman nila, hindi alam ni Lord yung laman ng puso. Alam naman eh. Kaya dito ang sabi ni Pablo kay Filemon, settle this, Philemon. I am sending him back. Therefore, receive him. Receive him, that is my own heart. So ano po yung solusyon? Ano po yung solusyon? Makikita rin po yan sa verse 18 eh. Tingnan po yung verse 18 hanggang 19. Sabi po ni Pablo kay Filemon, but if he has wronged you or owes anything, put that on my account. So ano pong solusyon nito dito? Ano po yung nakita natin? Pinapakita ni Apostol Pablo kay Filemon na Filemon, dati ka ring katulad ni Onesimus. I, Paul, I'm writing with my own hand, I will repay, not to mention you, that you owe me even your own self besides. Dito po ipinakita na maaaring dati may pagkakautang itong si Filemon kay Pablo. Hindi natin alam kung ano yan. Hindi po binanggit eh. Pero makikita po natin dyan, sinasabi ni Pablo na kaparehas ka rin dati ni Onesimus. You owe something. No? That you owe me something. At ano yon? Even your own self. Pero tinanggap kita bilang kapatid. Kinilala kita bilang kapatid. I have an account with you. Pero ano sabi niya? I will repay, magbabayad ako, not to mention to you na may utang ka rin sa akin. So, ibig lang sabihin ni Pablo, kung ikaw ay pinatawad at binigyan ko ng kapatawaran, pwede kong iutos sa iyo na ganun din ang gawin mo. Pero ang ayon sa letter, nakikiusap si Pablo kay Filemon na magpatawad ka. So, yun po yung solusyon. We forgive. Why? Because somebody forgave us. Yan lang naman ang cycle eh. Sabi nga ng panalangin, itinuro ng Panginoon eh, forgive our sins as we forgive those who sins against us. When we are wrong, ang tanong ay ito, do we have the capacity within us to forgive the offender? Kapatid, hanggang ngayon ba mahinang nilalang ka pa rin? Paano natin masasabing mahinang nilalang tayo? Eh kasi talo pa rin tayo ng hindi pagpapatawad. Talo pa rin tayo ng sama ng loob. Talo pa rin tayo ng galit. So nagiging malakas na nilalang daw tayo, palatandaan na tayo umuunlad sa ating pananampalataya kapag nagagawa na natin ang magpatawad at tumanggap. Amen po ba mga kapatid? Una, iniuutos ito eh. We are commanded to. Saan po natin mababasa? Ito po yung Luke 17:1-5. Ano po sabi niya? Jesus said to His disciples, things that cause people to stumble are bound to come. Ayan. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, yung mga dahilan para ang mga tao ay masaktan, matalisod, madapa, ay darating naman talaga. Pero ang sabi ng Panginoon, woe to anyone through whom they come. So, yung mga pinagagalitan ng Panginoon dito, yung nagiging dahilan ng pagkakadapa.
yung mga nagiging dahilan ng pagkakatalisod. Woe to anyone who causes the stumble. Ano pa ang sabi niya sa verse 2? It would be better for them to be thrown into the sea with a millstone tied around their neck than to cause one of these little ones to stumble. Yung nagiging dahilan daw ng pagkakadapa, pagkakatalisod ng sino man, lalo na ng mga mahihina pa sa pananampalataya. Ang sabi, maigi pa, talian ng gilingan sa leeg. Alam nyo ba nung araw ang gilingan, hindi naman yung maliit na batong ganun eh. Eh kung yun lang itali sa leeg mo, patay ka na rin eh, lubog ka na rin. Nakakita na ba kayo nung gilingang bato na dalawang batong magkapatong na gano'n na ginigiling ng bigas o kaya ng malagkit? Hindi po yun ang i-imagine ninyo na gilingan. Nung araw po, panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ang gilingan baka ang nagigiik. Umiikot yung baka, malaking bato talaga yon at baka po ang nagigiling doon. Can you imagine? May ligtas ka ba doon pag yun ang itinali sa leg mo at inihulog ka sa dagat? Ganon kalupit ang parusa sa magiging cause ng stumbling. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa verse 3, ng Panginoong Jesucristo rather, sa verse 3 sa kanyang mga alagad, so watch yourselves. If your brother or sister sins against you, ayan o, ito na yun, ito na yung aggrieve, ano po? Ito na si Filemon. Kung nagkasala yung kapatid mo, ano po? Kapatid ang sinasabi rito. Hindi yung hindi mananampalataya kasi ano ang asahan mo ron? You need not to reconcile dun sa mga hindi mo kapananampalataya. Bagamat mamaya mababasa rin natin na inuutusan tayo magpakita ng magandang patotoo dun sa hindi mananampalataya. Pero ang pinag-uusapan dito, brother or sisters. Kapatid ito sa pananampalataya na nakagawa sa iyo ng masama, nakagawa ng kalapastanganan. Dito po mga kapatid, itong si Onesimus before hindi pa rin siya kapatid. Hindi pa rin siya kapananampalataya. Eh dumating doon sa pagkakataon, naging mananampalataya si Onesimus. Kaya applicable sa kanya to. Anong dapat gawin ni Filemon? If your brother or sister sin against you, rebuke them. And if they repent, forgive them. Even if they sin against you 7 times in a day. And 7 times come back to you saying, I repent. Anong dapat gawin? You must forgive them. Imagine niyo mga kapatid. Kapatid yan, no? Ang lupit, ano po? Kung ilalarawan natin ngayon, ay halimbawa, may isang kapatid. Mapagsamantalang kapatid. Nangutang sa'yo. Hindi nagbayad. Kinabukasan, bumalik na naman. Nangutang na naman. Hindi na naman nagbayad. Eh sabi rito ng Bible, 7 times in a day, isang araw lang. 7 pagkakamali ang ginawa sa'yo. 7 kalapastanganan, 7 sakit ng loob, 7 kabigatan ng iyong puso ang ginawa. Pero balik ng balik at ang sabi, I repent. Sabi ng Panginoon, you must forgive them. Ito ang verse 5. Ito ang verse 5. Sabi ng mga apostol, Lord, increase our faith. Bakit? Bakit yun ang hiningi? Bakit hiningi ng mga alagad sa Panginoong Jesucristo na Lord, increase our faith? Kasi po, by the context, kaya sila humihingi na palakasin ang kanilang pananampalataya, hindi madaling magpatawad. At ang nakapagpapatawad, ang nakapaggagawad nito sa kapatid, ay yung totoo lang na may malaking pananampalataya. Sabi nga sa inyo kanina, di ba sinabi ko, tanging malalakas na nilalang lang ang makagagawa nito. At kapag sinabi kong malalakas na nilalang, ito yung in-empower ng Holy Spirit, binigyan ng Diyos ng malaking pananampalataya. Kasi hindi ho ito madali. Inuutusan po tayo
na kung talagang tayo'y mga malalakas sa pananampalataya, matitibay na sa faith kay Lord, ang tunay na halimbawa at manifestation nito na gagawa nating magpatawad. Amen? Ano po? So, ano pa dapat nating makita rito? Hindi lang naman ito iniutos, merong halimbawa tayo sa Biblia nito. No? At ito po yung mga paglalarawan ng Bible ng mga tao na tunay na mananampalataya. We have a good example to follow. Una, Ephesians 4:31-32. Ano sabi diyan? Sabi ni Pablo sa mga kapatid sa Epeso, "Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice." Sabi sa verse 32, "Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you." Again, sinasabi ito sa mananampalataya. Sinasabi ito sa mga Kristiyano sa Epeso. Hindi ito madali. Yung ikaw ay gawa ng masakit, yung mag-harbor ka ng bitterness dahil ikay inutangang hindi ka binayaran, ikay ginawa ng chismis, ikaw ay ginawa ng masama, ikay pinagtaksilan, at kung ano-ano pang naiisip niyong bagay na ikinasasama ng loob niyo ngayon. Ano pong sabi ni Apostol Pablo? Be kind and compassionate to one another. The question is, Lord, how? Apostle Paul, how? Ang sagot ni Paul, kasi Christ forgave you also. And this is the same word the Apostle Paul was telling to Philemon. Patawarin mo si Onesimus kasi ikaw, pinatawad din kita. Or may pagkakautang ka rin sa akin. Kung may utang sa sayo, charge mo yun sa akin. Kasi ikaw, may utang ka rin sa akin. Kaya lagi po yung batas na gawin mo sa iyong kapwa kung ano ang gusto mong gawin ng iyong kapwa sa iyo, ay nasa banal na kasulatan at utos na dapat nating taglayin. Opo, hindi madali, lalo na nga kung yung gumawa sa'yo ng masama, dati mong kaibigan. Yung gumawa sa'yo ng masama ay namamayagpag, samantalang ikaw ay duguan. No po? Iniwanan ka, sumama sa iba, makikita mo sa Facebook, ang saya-saya nila, samantalang ikaw nagmumukmuk. Paano mo patatawarin yung mga ganon? Well, ang sabi naman po rito, yung pagpapatawad hindi naman para dun sa tao. Ang pagpapatawad ay para sa atin. Kasi hanggat tayo'y nag-harbor ng bitterness, ng rage, ng anger, tayo po ang talo. Amen po ba? Ano po ang sabi pa ng Colossians chapter 3:12-13? Therefore, as God's chosen people, Christian to mga kapatid, ikaw ito at ako na nagbabasa, nakikinig at nag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo rin ang kausap dito ni Apostol Pablo. Ang sabi, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, with kindness, with humility, with gentleness and patience. Ito ngayon ang verse 13. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Ang nanay ko po, meron pong laging sinasabi noong kami mga bata pa. Pag meron pong mga sumbong kami, halimbawa sa kalaro, o kaya sa kamag-anak, o sa hindi magandang narinig namin kung kanino man, alam nyo, lagi sinasabi ng nanay ko, hayaan nyo na sila. Yun laging kataga ng nanay ko. Hayaan nyo na. Nanay ko po, talagang napakabait ng nanay ko eh.
At yun ang isa sa bagay na hindi ko makalimutan sa nanay ko. Si Aling Denang, si Nanay Denang. Laging sinasabi nun, hayaan nyo na. Na ibig lang sabihin nun, magpasensya na kayo. Kayo nakakaintindi, kayo nakakaunawa. Forgive as the Lord forgave. Amen? When we forgive as Jesus did, then we are walking in love toward man and towards God. Amen? Now, anong sabi? Paano tayo magre-react? Una, strengthen your capacity to forgive. Second, develop your capacity to accept others. Mahirap yan. Yung magpatawad, sige, pinatatawad na kita, pero hindi na kita kayang tanggapin. Di po ba? Maraming ganun eh. No, dating kaibigan ko, ginawan ako ng masama, pinatawad ko na kasi kung hindi ko papatawarin, mabigat sa dibdib ko yun. Kung hindi ko sila papatawarin, anong kapasidad kong magbahagi ng salita ng Diyos? So, sino man, tandaan po ninyo, kung nakikinig ka sa akin, nakagawa ka ng masama sa akin, kapatid, pinapatawad na kita. At matagal na kitang pinatawad. Dahil kung hindi, wala akong lakas ng loob na mangaral at wala akong lakas ng loob na humarap sa Panginoon. Hindi ako mapagkakatulog, madadagdagan lang iisipin ko, sasakit pa loob ko, baka magkasakit ako. So, for my own sake, I release the forgiveness kahit na sinong nakagawa sa akin ng masama. Pero yung sinasabi ni Paul dito sa second, na i-develop yung capacity to accept those people, yun ang napakabigat. At aaminin ko po, may mga tao po na pinatawad ko na pero hindi ko humatanggap uli sa buhay ko. Pastor Well, hindi mo pa totally pinatawad yan. Hindi po, huwag niyo akong hatulan. I forgave them for what they have done. I forgave them for the things they did. Pero, nagiging cautious lang po ako na baka pag bumalik sila uli, sasaktan uli ako. I am just protecting myself. Apo. Kasi sinasabi naman ng Panginoong Jesucristo Apo. Ayaw magsisi. Hiningi mo na ng ano tawag doon? Yung sa pagpapatawad, ano po? Sa Matthew 18. Pag ayaw pa rin makinig, no? Sa kabila ng mga ginawa ninyo, dinala mo na ang isang di ba, may problema ka sa kapatid, punta ka sa kanya, hingi kang tawad, di ka pinatawad, sama ka ng isang kapatid para magpatotoo, wala rin. Sama mo simbahan, wala pa rin. Ano sabi? Turing mo na siyang hentil. Ituring mo na siyang hindi mananampalataya. Now, minsan po mga kapatid, kung humihingi ng tawad at nagpapakumbaba, napakadaling tanggapin. At marami po sa buhay ko na hindi ko na muling pinapasok kasi hindi naman po sila humingi ng tawad, hindi naman po sila nagpakumbaba, hindi naman po sila umamin sa kasalanan nila. Kaya hindi ko na muli silang pinapasok sa buhay ko. Pero in terms of ako magdadala ng galit, ako magdadala ng sama ng loob, aaminin ko sa inyo, malaya na sila sa akin doon. Ngayon, may possibility ba na tanggapin ko uli sila? Mga kumparing nagtaksil? Mga kumparing pinasama ang iyong kalooban? Pwede. Umamin lang. Magpakumbaba lang. Na yung kanilang ginawa ay mali, umihingi sila ng tawad. Baka pwedeng ma-reconcile yung relationship. Ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Philemon 15:16. Philemon chapter 1, 15 to 16. Again, isang chapter lang naman yan. Sabi po dyan, for perhaps he departed for a while for this purpose, that you might receive him forever. No longer as a slave, but more than a slave, a beloved brother, especially for me, or to me, but how much more to you, both in the flesh and in the Lord. Sabi ni Pablo,
Pilimon, maaaring yung nangyari sa iyo na pag-alis niya ay merong layunin, may purpose. He departed for a while for this purpose. Alam niyo, minsan, miski sa mag-asawa, nagkakasamaan naman kayo ng loob eh. Ano po? Nagkakasamaan, nagkakaaway, nagkakagalit. Pero bakit? Nagkakabati naman, at pag nagkabati, natututunan na nating iwasan yung mga dating pinag-awayan. Dahil po doon, nadidevelop yung relationship, nadidevelop yung pagsasamahan bilang mag-asawa. At nangyayari po yung mga bagay na yon for a purpose. For your maturity as a couple. Hindi po ba? At hindi mo nila siya tatanggapin, you will accept him forever. Ano po? Di ba ganun yung mag-asawa? Naikwento ko nga kagabi. Nakakita ako sa Facebook nung picture nung mag-asawa na nakatingin sa kisame habang magkatabi sa kama. Tapos yung caption doon sa picture ang sabi, hindi kami natutulog hanggat hindi kami nagkakabate pag kami ay nagkakatampuhan. Yun ang caption doon sa picture na nakatingin sila sa kisame. Tapos doon sa bottom nakalagay, 4 na araw na kaming gising. Kasi hindi kami makatulog. Kasi nga po, hindi daw sila natutulog nang hindi sila nagkakabate. So, ibig sabihin, 4 na araw na silang hindi nagbabate. Kaya hindi sila natutulog. Alam niyo po mga kapatid, ang pagtatanggapan sa isa't isa ay mahalaga. Hindi madali. Napakahirap. And I will admit to you, may mga tao sa buhay ko na hindi ko na muling pinapasok sa aking buhay dahil sinaktan nila ako. And the same, kung ako nakasakit sa kanilang damdamin at sila ay nasaktan at hindi na nila ako pinapasok sa buhay nila, so be it. Pero dito ang challenge, iba eh. May nangyayari at may dahilan ang mga sirkumstansya. Alamin natin yon. Kasi minsan, iyon ang nakapagpapadevelop sa atin ng kapasidad to accept one another. Sabi nga po, si Onesimus left Philemon. He was a sinner and a slave. When he came back, he was no longer a sinner and a slave, but he was a saint and a brother to Philemon. So Paul's request was for Philemon to receive Onesimus as a brother in Christ. Tatanggapin mo na siya ngayon, hindi na bilang alipin. Ngayon, kung ayaw mo na siyang gawing alipin, wag na. Kung ayaw mo na siyang tanggapin doon sa dati niyang posisyon, wag na. Pero tanggapin mo siya bilang kapatid. Walang iniwan yan doon sa mag-asawa. Nagkahiwalay na kayo. Talagang ayaw nyo na sa isa't isa. Hindi mo na siya matatanggap muli bilang asawa, pero tanggapin mo siya bilang kapatid sa Panginoon. Yes, pwede na kayong hindi magsama sa isang bubong. Hindi na pwede. Pero magtanggapan kayo sa church bilang magkapatid. Hindi ko po ito sinasabi bilang mga plastic. Pagdating sa church, magkasama nga kayo, nag-iira pa naman kayo, nagsusumbata naman kayo, di ka-plastical lang yon. Yung totoong tumatanggap bilang kapatid, magsasama kayo sa simbahan bilang magkapatid kay Kristo. Oo, magkahiwalay na kayo sa bahay, dating mag-asawang hindi na kayo nagsasama at naghiwalay, pero sa Panginoon magkapatid kayo, magtanggapan kayo sa paglilingkod. Yan po yung sinasabi niya ni Paul. When Onesimus left, he was a sinner and a slave. But now he is coming back. He was a saint and a brother. Kung hindi mo man siya ibalik sa dati niyang kalagayan, hindi mo man siya ibalik sa dati niyang posisyon, at gawin mong promotion, tanggapin mo siya bilang kapatid. Alam niyo, mahirap itong gawin, at ito po ang reklamo, kung matatandaan ninyo, yung panganay na kapatid nung lumayas na alibughang anak.
Naalala niyo po ba yung kwento sa Luke 15? Di po ba? Yung bunso, kinuha lahat yung kanyang ari-arian, lumayas. Inubos yung kanyang ari-arian, yung kanyang mana sa mga kalokohan at bisyo. Nung bumalik siya, ano ginawa ng tatay? Yung tatay, tinanggap siya. Pinagpatay ng guya na pinataba. Biniisa ng balabal. Sinuotan ng singsing. Madali ho ba yun? Gayong yung tatay buhay pa kukuhanan mo na ng mana. Alam niyo ba ang dahilan? Kung bakit niya, ano po ba damdamin ng tatay na buhay pa, kinukuhanan ng mana? Di ba panalangin nyo na mamatay ka na? Di ba yung would-be follower of Christ, natatandaan niyo po ba yun? Merong isang tinawag ng Panginoong Jesucristo para sumunod sa Kanya. Ano sabi niya sa Panginoon? Lord, allow me to bury my father first. Hayaan mong ilibing ko ang tatay ko muna. Mga kapatid, kung patay na yung tatay nun, sa kultura ng Hudyo, hindi na po yung pinapatagal. Pwede yung sabihin nung lalaki, oh Lord, bukas I will follow you. Kasi bukas na libing Pero hindi pa ho patay ang tatay nun. At hindi pa patay ang tatay nun, kaya siya naghihintay na mamatay ang tatay niya, hindi dahil mahal niya yung tatay niya. Naghihintay siya na mamatay yung tatay niya dahil doon lang niya makukuha yung part of his inheritance. Pagpatay na. At pag namatay na, makukuha ko na yung party ko, makukuha ko na yung mana ko. Sige Lord, okay na ako, susunod na ako sa'yo. Kasi narinig ng would-be follower na to, yung una, na ang sabi, Lord, gusto kong sumama sa'yo. Ang sabi ni Jesus, teka, sasama ka sa akin. Alam mo ba, ng asong gubat, walang lungga. Buti pa ang ibon, may pugad. Yung asong gubat, may lungga. Ang anak ng tao na susundan mo, wala ni unan. Kaya dahil doon, yung lalaking yun, nagbago isip, wala naman palang pakinabang, hindi na sumunod. Tapos bigla, tinuro ng Panginoon, ikaw, come follow me. Nagulat ngayon yun. Hindi naman ako nagsasabi, susunod ako sa iyo. Ba't mo ako pinapasunod? Teka, sige. Allow me to bury my father. Pag nakuha ko na, yung aking mana, sige, sama ako sa iyo kahit saan ka pumunta. May pera naman ako Kung wala tayong tutulugan, may pera naman ako Kung wala kang unan, may pera naman ako Kung wala kang pugad, may pera naman ako At dyan, maraming gustong sumunod sa Panginoon dahil lang dun They wanted their security first. I will follow you pag retired na ako, may pension na ako. I will follow you, Lord, pag graduate ng mga anak ko. I will follow you, Lord, kapag secured na ako. We want our security. Pero bilib ako doon sa mga pastor, sa mga tao, talagang buong pagtitiwala, sumunod sa Panginoon sa kabila ng walang seguridad. Kaya, itong request ni Paul kay Philemon, tanggapin mo to. Tanggapin mo siya bilang kapatid. As Christians, we are to practice the same type of acceptance that Jesus practiced, regardless of what they have done to us. Amen? Yan. So, Galatians 3:28, ano po ang sabi dyan? Therefore, is neither Jew nor Greek, neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Luke 15:25-32, ano sabi diyan? Now, his older son was in the field, and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. So, nakita natin diyan. 26, he called one of the servant and asked, anong nangyayari dito? Sinabi sa kanya, your brother has come, and because he has received him safe and sound, your father has killed the fatted calf. But he was angry and would not go in. Therefore his father came out and pleaded with him. So he answered, and said to his father, Lo,
These many years I have been serving you, I never transgressed your commandment at any time. And yet you have never gave a young goat that I might have merry, or I might make merry with my friends. But as soon as the son of yours came, who has devoured your livelihood with harlots, you killed the fatted calf for him. And he said to him, Son, you are always with me, and all that I have is yours. It was right that we should make merry and be glad, for your brother was dead and is alive again, and lost and is found. And that is something that they need to celebrate. Kaya ang context nito, sinasabi ni Pablo kay Philemon na itong kapatid na ito, itong si Onesimus, patay to dati. Slave to dati. Pero ngayon, ibinabalik ko siya bilang buhay. Bilang kapatid na hindi na slave. And that is worth celebrating. Accept him. Amen? Tingnan din po natin na sinasabi ng Santiago 2:1 hanggang 9. Ano sabi diyan? My brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ, must not show favoritism. Suppose a man comes into your meeting wearing gold ring and fine clothes, and a poor man in filthy old clothes also comes in. If you show special attention to the man wearing fine clothes and say, Here's a good seat for you, but say to the poor, You stand there or sit on the floor by my feet, have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts? Listen, my dear brothers and sisters. Has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom He promised those who love Him? But you have dishonored the poor. It is not the rich who are exploiting you. Are you not the ones who are dragging you? Are they not the ones who are dragging you into court? Are they not the ones who are blaspheming the noble name of Him to whom you belong? If you really keep the royal law found in the Scripture, love your neighbor as yourself. If you are doing right, but it shows favoritism, you sin and are convicted by the law as law breakers. So, ang ganda po ng paalala rito ni Santiago. Mga kapatid, mga mananampalataya, huwag kayong magtatangi. Sa pagpapatawad, hindi pinipili kung sino lang ang gustong patawarin. Papatawarin ko to kasi mayaman to eh. Sayang yung bibigay nito. Ang sabi, love your neighbor as yourself. That is the challenge. Ano po? So, how do we react kapag ginawan tayo ng masama, katulad ni Philemon? Strengthen your capacity to forgive. Strengthen your capacity to accept others. At pangatlo, develop your capacity to love like Jesus. Again, ginamit na po natin example kanina. Wala namang ibang halimbawa ng pagpapatawad kundi ang Panginoon. Sa krus ng Kalbaryo, ikalawang wika, Father, forgive them, for they know not what they are doing. The same love, the same words of the Lord must also be given to our brothers who wronged us. Philemon had no problem with loving the saints. Kilala ni Pablo si Philemon bilang mapagmahal sa mga kapatiran. Saan natin ito makikita? Sa verse 5. Sabi po ron, hearing of your love and faith which you have toward the Lord Jesus and toward all the saints. Bahagi ng sulat ni Paul yan eh. Narinig ko na ang pag-ibig mo at pananampalataya sa Panginoon at sa mga kapatiran. So Philemon was known in loving the brothers and the sisters in the Lord. He was known by his faith and love for Jesus. At ipinapakita ang love na ito sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig niya sa mga kapatiran. Kaya alam ni Pablo, Philemon had no problem loving the saints. At alam niyo po ba, the true test
test of his faith would come when he was required to love Onesimus with the same degree of love. Yung pag-ibig na yan na pinakikita mo sa Panginoon at ipinakikita mo sa mga kapatiran, ipakita mo rin kay Onesimus kasi siya ay kapatid na natin. Amen? So, the test of our faith is our ability to love others as Jesus loves them. Unconditionally, unreservedly, wholeheartedly. Amen? Now, this is applicable to all the saints. 1 John 2:10. Anyone who loves their brother and sister lives in the light, and there is nothing in them to make them stumble. 1 John 3:11. For this is the message you heard from the beginning. We should love one another. 1 John 3:14. We know that we have passed from death to life because we love each other. Anyone who do not love remains in death. 1 John 3:17-18. If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Panghuli, 1 John 4:7 and 8. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Amen? When we are able to love others in spite of what they have done to us, then, and only then, are we living out the gospel. Sa gabing pong ito, kung gabi na dyan sa inyo, at sa umagang ito, kung umaga pa dyan, are you aware of someone who has hurt? O someone who hurt you? Are you aware of someone who hurt you? Perhaps you have entertained thoughts of revenge. Maybe you are thinking for a couple of days now, paano makakabawi? Paano makakaganti? Paano magpaplano ng pagbawi? Maybe you have held a grudge against that person for some time. Mga kapatid, let me tell you this. When you hold a grudge, you are not hurting the person you are angry with. You are hurting yourself. Talo ka dyan. Baka nga yung kinagagalitan, kinasasaman mo ng loob naghihilik. Tulog na tulog. Samantalang ikaw, hindi ka makatulog. Hindi ka dalawin ng antok. Paano yung plano mo? Paano makakabawi? You can never experience, my dear brothers and sisters, the fullness of God's forgiveness until you practice it in your own life. There is no better time to begin than right now. The question is, how did you answer this question? Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong araw, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless, mga kapatid.